Muli po ay inaanyahan po ang mga nasa likod. Ulit-ulit po tayo ha. Lumapit po tayo dito sa may harap. Sige po. Hindi po tayo mag-uumpisa hanggat di po kayo lumalapit. Yung mga nasa likod po, kung wala naman din po kayong alagang anak, dala, dito na lang po tayo sa may unahan. Salamat po sa mga pagtugon. Sige po, ang lahat po ay tumayo. Ayan, batiin niyo po yung inyong kapatid na nasa kanan, kaliwa, likod, harap. Ayan, magandang umaga po sa bawat isa. Sige po, tayo pong lahat ay manalangin. Yes, Lord. Hallelujah. Panginoon, salamat po sa panibagong buhay at lakas na iyong pinagkaloob sa bawat isa. Patuloy po namin tong pinagpapasalamat, Panginoon, mula sa aming puso. Sa kabutihan mo, Lord, na iyong ipinagkaloob, Panginoon, at pinadama sa bawat isa. Salamat po sa isang buong linggong nakalipas na naranasan namin, Panginoon, ang kabutihan mo. Marami man pong nangyari, pero ang lahat ng ito, Panginoon, ay meron kang purpose, Panginoon, sa bawat isa. At meron kang itinuturo, Ama. Sa umagang ito, pinagkakatiwala namin sa iyo ang aming panahon. Maging handa pong bawat isa. Maranasan namin, Panginoon, yung pag-iingat, ang kaligtasan, Lord. At sa kabila, Panginoon, ng aming naranasan, patuloy na makita pa rin, Panginoon, ang kabutihan mo, Ama. Salamat po, ay pinagkakatiwala namin sa iyo ang aming pagsamba. Patuloy na ikaw, Panginoon, na maging focus, Panginoon, namin sa umagang ito. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Sama-sama po tayong umawit at magpuri sa ating Diyos na buhay. Pagpupurit pagsamba, tanging sa'yo
Diyos, walang katulad talaga. O manunubos ko, mahal kita. Pinagdiriwang ka, Diyos. Pinagdiriwang ka, O Diyos, walang katulad talaga. O manunubos ko, mahal kita. Pinagdiriwang ka, kaya sasambahin, ngalan mo'y sasambihin. Pagkat pag-ibig mo ang siyang mahal hanggang langit. Sa gitna ng kalungkutan, ika'y papupurihan. Pasasalamat at magpakailanman. Pasasalamat at magpakailanman. Pasasalamat at magpakailanman. Yes, Lord. Patuloy ka naming pasasalamatan, Panginoon. Sa umagang ito, Panginoon. Patuloy kaming aawit. Patuloy ka naming itataas, Ama. Sa bawat patak ng luha, sa aking kahinaan, sa bawat luhod at panalangin, di mo ako iniwan. Jesus, ika'y nariyan. Itataas ang aking mga kamay sa Diyos na mahabagin, sa ating natunay. O ang alay ko ay pusong basag, nagbabagong baba sa iyong presensya, maghari ka. Sa bawat tanong ng buhay, sa bawat tanong ng buhay, suliranin, di maintindihan. Salita mo'y panghahawakan, na hindi mo ako iiwan.
po nating sabihin. Ay ko'y naging luklukan ng iyong Panginoon, ito po ang aming panalangin sa iyo, Panginoon. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka, O Diyos. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Panginoon, salamat po sa dakilang di man po kami karapat-dapat, pero inibig mo kami, Panginoon. Marami man po kaming pagkukulang, pero hindi mo tiningnan yun. Pinagkaloob mo pa rin, Panginoon, ay ang dakila mong pag-ibig. Thank you, Lord, at sa umagang ito, sa iyo namin inabalik ang lahat ng papuri at pagsamba. Malapit ka pong papurihan at dakilain naman. Salamat po, Ama, sa iyo po ang papuri at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Magandang umaga po mga kapatid. May mga bumati na po sa akin kanina, sabi nila na miss po nila ako. Sabi ko po sana pagtataguan ko po kayo eh. Kaya lang hindi ko po kayang matiis. Masaya po kami mag-asawa. Sa aeroplano kami. Dahil, yun nga po, pareho kaming may mga assignments pa na gagawin after ng aming pahinga, no? Nagtatawanan po kami pareho dahil parang ayaw pa hong gumana ng utak namin. Parang wala pa hong kwan, ano? Ayaw pang mag-reboot. Nakakuwan pa po, tag doon. Nakakondisyon pa sa pagpapahinga. Actually, to be honest with you, di ko alam kung nakakuwan po tayo. Naka-live ba tayo, Nak? Okay, so, yan, ang dami ho nating mga kuwan, ano, kaya ho ganito yung hawak ko ngayon. Minsan, kailangan bumalik sa kung saan. So, yun nga po, no, marami pong dapat asikasuhin. Maraming dapat gawin. Pero na-enjoy po namin yung stay po namin sa... Nakakatuwa po pala sa Taiwan. Maraming Taiwanese. At ang gagaling po nilang mag-inchik, mag-Chinese. So, yan. Sa kabila po nun, of course, alam po namin, no, ginulat po tayo ng napakalungkot na karanasan, no, especially sa area ng Cebu. Nakakalungkot na pangyayari. Pero prior to that, alam po natin ang maraming issues sa ating bansa.
At ito po, actually, kangi-kangina po ang amin pong GC ng mga DS ay panay po ang notif na ang Catanduanes po ay signal number 4 na. The same is with Camarines. Ang area po ng Camarines, wala po silang pananambahan ngayong umaga dahil sila po ay signal number 4 na rin. Some areas of Albay and some areas of Cagayan are already nasa signal number 3. Po. So tingnan mo nga po yung katabi mo, anong signal na po ba yan? Nandito na po ba yan? O yung signal niya na katulad din po ng Converge ngayon, kaya wala tayong live. Wala ho tayong wala hong connection. Ayan, so yun ho yung mga magagandang bagay. Naging mapakinabang po talaga sa akin yung aming pagpapahinga at salamat po sa inyong kagandahang loob na kami po ay niloob ng Panginoon na makapahinga kahit papano. Ang totoo yung bayaw ko po, nag-worry po talaga bakit daw ayaw naming umalis. Yung ayaw naming mamasyal. Sabi niya, mahal-mahal ng plane ticket tapos magkukulong lang sa kwarto. May mga ganun po pala talaga, no? Darating po pala talaga sa point ng buhay mo na ang gusto mo lang talaga yung relax. Ang sarap po doon. Hinahanap po ng asawa ko yung mga tambay sa mga paligid. Wala siya makita. Talagang nakikita lang niya mga tao pagka nasa kainan kami, no? Pagka nung nasa mall kami, doon lang po may mga tao. Pero pagdating po sa mga kalsada, kami lang ang lumalakad sa kalsada. Wala ko talaga mga makita mga tao. So, naging refreshing po yung karanasang iyon. At sabi ko nga po sa asawa ko, grabe, no? From head to foot, ang blessings po na inalaw ng Panginoon na iparanas po sa amin. Sabi ko nga po sa kanya hanggang kagabi. Pasensya na po kayo, total naman, wala tayong wala tayong live, hindi ho maririnig nung iba na baka akala Sabi ko po sa kanya, alam mo, daig pa natin ng OFW pagdating. Kasi grabe po talaga yung blessings na na-enjoy po naming mag-asawa. Samantalang nandun po kami at hanggang sa pag-uwi po namin. Pero wag ho kayong mag-alala. Wala naman ho kayong pasalubong. Okay, so sige po, magpapatuloy po tayo ngayong umaga. Ang paksa po nating pag-aaralan ay pinamagatan ko pong The People's Choice. Sabihin mo nga po sa katabi mo, ingat ka sa pagpili mo. Ayan. Marami po tayong mga pinipili sa buhay na akala po natin yun ang pinakamabuti, yun ang pinakamainam. Actually, ang Bible na po ang nagbigay ng babala. Maraming daan na sa tingin ng tao ay mabuti, pero ang dulo nito ay kamatayan o kapahamakan sa ibang translations. The same is true with what we're going to discuss this morning. Mga kapatid, ilang buwan na po na ang tinatalakay po at ang issue sa ating bansa ay ang matinding korupsyon. Di ba? At yun nga po, ang isa sa sinasabi po ng isa sa mga investigations, nakalimutan nila na mas matalino ang Diyos. Dahilan sa dami ng baha na nangyayari, dahilan sa epekto ng kalamidad, lumitaw po talaga ang korupsyon. Napalutang po yun. Pero lagi pong tanong ko po, sino bang bumoto sa kanila? Can you imagine that, di ba? Nakulong, tumakbo, nanalo. Marami pong mga issues na, kumbaga, bakit nanalo? Kasi bago mag-eleksyon, bumabaha ng pera. So paano? Actually, ang Bible po pala ay mayroon ng talagang prinsipyo, mayroon na po talagang aral, meron na po talagang babala na sinasabi patungkol dyan. At yun po yung gusto nating pag-usapan ngayong umaga. Tayo po tayo saglit bilang pagbibigay galang po sa salita ng Diyos na ating pag-aaralan ngayong umaga. Makikita po natin ito sa aklat ng unang Samuel,
no, Kapitulo 8. Actually, the whole chapter ang pag-uusapan natin. Pero gusto ko lamang pong basahin sa inyo yung unang 5 talata, the first 5 verses. Pero actually, pag-aaralan po natin the whole chapter of 1 Samuel. Ito po sinasabi, andyan po sa screen, 1 to 5 po yan, pero yan nyo pong basahin ko sa wikang Tagalog. Nang matanda na si Samuel, ginawa niyang mga hukom ng Israel ang kanyang mga anak na lalaki. Ang panganay niya ay si Joel at ang pangalawa ay si Abias. Sila'y nagsisilbing hukom sa Beersheba, ngunit hindi sila sumunod sa halimbawa ng kanilang ama. Tingnan niyo po naging gahaman sila sa salapi, tumanggap ng suhol at hindi pinaiiral ang katarungan. Dahil dito, ang pinuno ng Israel ay sama-samang nagsadya kay Samuel sa Rama at kanilang sinabi, matanda na po kayo, ang mga anak naman ninyo'y hindi sumusunod sa inyong mga yapak, kaya't ipili ninyo kami ng isang haring mamumuno sa amin tulad ng ibang mga bansa. Pinagpala po tayo ng Diyos sa pagkabasa ng Kanyang salita. Saglit po tayong manalangin muli. Lord, salamat po na muli mo kaming binigyan ng pagkakataong sama-samang sumamba, magpuri sa iyo, sa iba't ibang ekspresyon, sa panalangin, sa pag-awit. Ngayon naman po, sasamba kami sa pagitan po ng pag-aaral ng iyong mga salita. Dalangin po naming kausapin mo po ang bawat isa in more intimate and personal way. And yet, kausapin mo rin po kami corporately. Bilang isang pamilya, bilang isang iglesia na nagsisikap at magsisikap na isulong ang iyong kaharian at ganapin ang iyong kalooban. Luwalhatiin mo po ang iyong pangalan sa buong panahon ng aming pagsamba sa magitan po ng pag-aaral ng iyong mga salita. Ang iyong Espiritu ang siyang mangusap sa bawat isa sa amin. Lipo, itinatalaga namin sa iyo ang pag-aaral na ito. Sa pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Amen. Pwede na po kayo maupo. 3 bagay po ang ating titingnan at tatanungin po natin ang ating sarili. Ano kaya ang mga nagiging epekto ng ating mga pagpili o ng ating pagpapasya? Ito po yung bibigyang diin po natin sa ating pag-aaral. Do not insist on what we want in exchange of what God wants. Ulitin ko po, Do not insist on what we want in exchange of what God wants. Sa Tagalog po yan, simple lang. Huwag mong ipagpilitan ang gusto mo kapalit sa kung ano ang gusto ng Diyos. Why? Makikita po natin at pag-aaralan po natin ito. Ano ang naging bunga? Ano ang naging epekto? Ano ang mga pangyayari sa likuran pagkatapos pong ipinagpilitan ng mga Israelita ang kanilang kagustuhan? Alam po natin sa kasaysayan, of course, ang unang Samuel, ay ang aklat na kung saan ay ito po ang tala ng huling hukom at siya po ay si Samuel. Alam po natin na si Samuel ay naging bunga ng masidhi at matinding pananalangin ni Hana. Si Samuel po ay isang isang anak ng himala. Di ba? So, a miracle son na alam po nating fruit and answered to Hannah's prayer. Hindi lamang po basta Hannah's prayer, kundi Hannah's desperate prayer. So, yun po yung istorya nito. And Hannah became faithful to her promise na kapag siya ay binigyan ng anak, ipagkakatiwala niya sa Diyos. Sapagkat yung pari nung panahong yon at ang kanyang mga anak na si Eli ay corrupt din, no? At alam naman ni Eli na yung kanyang mga anak ay corrupt, pero hindi niya to
pinagbawalan man pero nagpatuloy ang kanyang mga anak. Therefore, alam po natin na si Samuel ang pumalit sa kanya. At sa pagpalit, Samuel also stands as a judge. Actually, Samuel was the last judge among Israel. At ito po malungkot. Kaya po ingat din po tayo mga magulang. Paano po natin pinapalaki ang ating mga anak? So doon po nag-ugat ang problema eh. Sinikap ni Samuel na ilipat sa kanyang mga anak ang kanyang ministry ng pagiging hukom. Ang pagiging hukom po ng Israel ay may iba't ibang aspeto o may iba't ibang area. Pareho po na sila po ay nagiging tagapagtanggol. Sila rin po ang nagbibigay ng direksyon. Sila po ang ginagamit ng Diyos sa panahon na ang bayang Israel ay nasasakop o naalipin ng iba't ibang mga bansa. At sa panahon na naghihirap, ang mga hukom po ang nakikipaglaban. Ang kagandahan po kay Samuel, multi po siya eh. No? Hindi lamang po basta hukom si Samuel, kundi siya rin po ay propeta. No? So actually, Samuel was the picture of Jesus, the type of Jesus, because the three offices ay ginampanan po talaga ni Samuel. Ito lang po ang malungkot. Hindi po niya na-nurture ang kanyang mga anak as far as leadership, as far as faithfulness is concerned. That's why ngayong umaga, 3 bagay po yung ating titingnan. The people's choice. Ano po ba ang pagpili ng mga Israelita? Pero, pangalawa po, titingnan po natin the warning about their choice. Binabalaan din naman po sila. And then, the effect or the consequences of their choice. Pag-aralan po natin yung unang bahagi. Tingnan po natin una, the people's choice. Ano po ba? Saan po ba nag-ugat yung kanilang pagpili? The root of their request. Titingnan po natin yan. No? Under po sa people's choice, titingnan po natin the root of their choice. May problema po talaga at ang problema po nila national level. Bakit? Kasi nga po, ang may problema, mga national leader. Sino po yon? Hindi naman po kay Samuel sa kanyang mga anak. Ano ang root of their choice? The root of their request. Mababasa po natin yan sa verse 1 to 5. Titingnan po natin, sabi po, nang matanda na si Samuel, ginawa niyang hukom ng Israel ang kanyang mga anak na lalaki. Pero ito po ang problema. Sa verse 3, sabi po, ngunit hindi sila sumunod sa halimbawa ng kanilang ama. Tingnan niyo po pagdating po sa verse 3, naging gahaman sila sa salapi. Ito na po yung tinatawag na corruption. The root of their choice is corruption. Di ba? Flood control budget. Hindi lang naman po flood control ang issue. Actually, ang issue po dito, when we say hukom, it speaks about also of a justice system. Oo. Kasi po, sila rin po ang determine ng mga katarungan nung panahong ito. The same thing. Bakit? Malinaw po na sinasabi, tingnan nyo po, tumatanggap sila ng suhol. Parang yung mga nanay at tatay lang, di ho ba? Kaya ho talagang sa pamilya nag-uumpisa yan. No, ang suhol nag-uumpisa po talaga sa pamilya. So the same is true with what we are discussing this morning. Kaya ito po yung naging ugat. Mayroon po talagang suliranin, mayroon po talagang problema. Pero ang problema, dinagdagan nila ng problema yung kanilang problema. Bakit? Ipinilit nila kung ano yung gusto nila. Anong katibayan? Pangalawa, makikita mo natin ano ang motibo ng kanilang pagpili. Ano yung nag-udyok sa kanila? Tingnan nyo po Makikita po natin yan pagdating po sa
verse 4. Dahil dito, ang pinuno ng mga Israel ay sama-samang nagsadya kay Samuel sa Rama at kanilang sinabi, matanda na po kayo, ang mga anak naman ninyo'y hindi sumunod sa inyong mga yapak, kaya't ipili ninyo kami ng haring mamumuno sa amin. Tingnan niyo po yung motibo. Tulad ng ibang mga bansa. Ano ibig sabihin? Nainggit sila sa kanilang karatig bansa na meron ding hari. Anong punto? Nakikita nila yung kawalan nila sa iba. Tingnan mo nga po yung katabi mo. Ano kaya ang motibasyon niyan? Si Mari nga may bagong component. Di ba? That's how it works. Ibig sabihin, kahit pala nung pang-unang panahon, ano ang mga motibasyon po natin, bakit tayo gumagawa ng mga pagpapasya at pagpili sa buhay? What are motivations? Ano nag-uudyok sa atin? Di ba? There are different between wants and needs. Pero kung mabubuhay po talaga tayo sa sentro ng kalooban ng Diyos, God can grant both of them. Pero ito po, mali yung motibasyon . Bakit? Ang base, hindi po yung problema ang sinolusyonan nila. Anong in-insist nila? Kung ano yung nakikita nila na meron yung iba na wala sila. Hindi po nila sinolusyonan yung dapat ma-address ang korupsyon. Hindi po ganun . Therefore, ano ang request nila? Makikita po natin yan in verse 6. Ano sabi sa verse 6? Actually, sa verse 5 and 6, tingnan nyo po, sa bandang gitna po nung verse 5, ang sabi po niya, kaya't ipili ninyo kami ng isang hari. At pagdating po sa verse 6, sabi, nalungkot si Samuel dahil sa kahilingan ng mga tao, kaya't nanalangin sila kay Yahweh. Tingnan nyo po yung, actually, ang galing po talaga ni Samuel di ho ba? Kasi in every problem, ang lagi pong inuuna ni Samuel to really seek God's way. To really seek God's will. Tingnan po natin, ang gusto po nung mga Israelita, hari. Kaya nakakapagtaka Kung titingnan po natin ang ating bansa, sabi ko nga po, abang bumibiyahe kami, papunta po kami ng South, anyway, nasa southern part na rin naman po kami ng Taiwan, pero as we go along with the south, extreme south part, papunta po ng Kaohsiung, ilang kilometro na po ang binabiyahe namin, puro talagang magkabilang side, puro fish pond. Ang dami po talaga. Talagang ang lalawak ng mga fish pond. And I realized, sabi ko, tingnan niyo yung beauty nila. Hindi po sa gusto kong sirain o pintasan ang Pilipinas, kundi yung leadership ng Taiwan, may wisdom You know why? Because they are also, especially yung part na yon is, malapit na po talaga sa dagat. Andun po kasi ang port international port ng Kaohsiung. Di ba? So, na-maximize nila na ang area po nila is more on aquatic. Tayo, agricultural area ang tinatayo at tinatanim sa mga lupain natin, mga housing. Nakakalungkot, di ba? Na sa halip na i-address yung issue, the same is true with this. Hinanap po talaga ni Samuel, he really prayed for it. And tingnan po natin, ano po yung naging warning of their choice? Ano po yung babala ni Samuel mula sa Diyos kapag pinilit nila yung kanilang gusto? Tingnan nyo po Kaya po mga kabataan, nakakalungkot na
hindi ibinibigay yung gusto ninyo kasi hindi yun yung makabubuti sa inyo, pero ipinagpipilitan ninyo. Sa bandang huli, nagdurusa tuloy yung inyong mga magulang. Sana nang sana kung kayo lang. Yan problema, pagka nagdurusa na rin kayo, sino rin ba ang apektado? Mga magulang nyo pa rin. Same is true with what the Bible is telling us this morning. Tingnan nyo po, no? Binigyan na sila ng warning eh. Kumbaga sinasabi sa kanila during that time, hindi tama yung desisyon ninyo, hindi maganda yung gusto nyong mangyari. Bakit? Tingnan po natin, paano pinatunayan ni Samuel, o paano pinatunayan ng Bible, na binigyan sila ng babala. Verse 6, nalungkot si Samuel dahil sa kahilingan ng mga tao, kaya't nanalangin siya. Verse 7, sinabi sa kanya ni Yahweh, sundin mong lahat ang sinasabi nila sapagkat hindi ikaw, ako ang itinakwil nila bilang hari nila. Ang tawag po kasi ng kind of government, theocratic. Sabihin nyo nga po, theocratic. Kasi po ang democracy, democratic, ibig sabihin, people's choice. Actually, doon ko po kinuha yung pag-uusap natin. Akala po natin makabubuti ang democracy. Why? Because ang democracy, ang sabi po, the voice of the people is the voice of God. Yan po ang democracy. Pero sila theocratic, meaning God rules. God reigns. Yan po ang theocratic. Yun po ang setup ng government nila. Pero gusto nilang magpalit sa tinatawag na anarchy. Hindi ba? Kingship na ang nagahari yung hari at ang kanyang pamilya. Anarchy ang gusto po nila. Binabalaan sila ng Bible. Sinasabi sa kanila, it does not please Samuel. Mismong yung leader na nirespeto nila, hindi yun talaga yung ina-advise sa kanila. Hindi talaga yun yung, kumbaga, resolutions na gusto na mangyari ni Samuel. Binigyan sila ng babala. Hanggang sa verse 8, ang sabi po sa verse 8, ang ginagawa nila sa iyo ngayon ay ginawa na nila sa akin mula pa nang ilabas ko sila sa Ehipto. Noon pa'y tumalikod na sila sa akin at naglingkod sa mga Diyos-Diyusan. So their choice only shows that they reject not only their leader, but also they reject God Himself. Tingnan nyo po it does not only displease Samuel, but this is not the perfect will of God. On my opinion lang po ito, on my opinion. Meron po kasi akong kausap. Wala na kasi pastor choice Mamimili ka na lang between lesser evil. No. Meron pong mga tumatakbo tayong mga mananampalatayang pinipilit na pumasok sa politika. Pero anong tinitingnan natin? Experience. Di ba? Tinitingnan natin, corrupt din naman yan, pastor Hahanap ka na lang talaga ng excuse, pero meron talaga. Kaya lang, it's people's choice. Kaya habang nag-aawitan tayo kanina, sabi ko, it is our duty talaga na isulong ang kaharian ng Diyos so that mas marami tayo, mas malaki ang magiging impluensya natin. Hindi lang po sa lipunan, kundi maging sa panahon ng eleksyon, we can dictate. Kasi, akala ng mga tao, tingnan nyo po, this is not the perfect will of God. Verse 9 and 10, makikita po natin, sabi, sundin mo sila, ngunit bigyan mo sila ng babala. Di ba? So, ibig sabihin, sinasabi na ng Diyos, this is not my perfect will. Pero sige,
Sapagkat yan ang gusto nyo, ibibigay ko sa inyo. Kaya nga po actually, nung meditate ko to, dumating po ako sa, muli po ay reminder sa aking sarili. Mag-iingat ako na hingin ko sa Diyos kung ano yung gusto ko. Dahil ang nakakatakot, hindi yung paghingi ko ng gusto ko. Ito nakakatakot mga kapatid. Pakinggan yung mabuti. Yung ibigay ng Diyos kung ano yung gusto natin. Mas nakakatakot po yun. Why? Ito po yung halimbawa na pinag-uusapan natin. Ibinigay ng Diyos kung ano yung gusto nila. Pero bago natin puntahan yon, sabi, they refuse, ito pa po matindi, they refuse to listen. Sinasabi na ng Diyos, hindi tama yan. Sinasabi na ni Samuel, hindi yan ang gusto ng Diyos. Pero pagdating po, tingnan niyo verses 19 to 22. Talon lang po tayo kasi naka-sandwich po yung emphasis natin ngayong umaga. Tingnan po natin, verse 19 to 22. Hindi pinansin ng mga Israelita ang mga sinabi ni Samuel. Tingnan niyo po, sa halip, sinabi nila, basta gusto naming magkaroon ng hari. And this is what we are saying. Do not insist on what we want in exchange of what God wants. They refused to listen. They were blinded by their desire to have, di ba? Yung nabulag sila ng kanilang pagdanasa na magkaroon katulad nung kanilang kapitbahay. Di ba? Yun yung motivasyon ng kanilang paghingi na magkaroon sila ng leader o ng hari . Kasi yung mga nakakapaligid sa kanila, may mga hari sila, wala. Ang meron sila hukom o judge. Ang meron sila prophet during those days. And directly, through the prophet, through the judge, di ba? God rules, God reigns. Pero nung magkaroon ng korupsyon, hindi po nila sinulusyonan yung korupsyon. Ginawa nilang pagkakataon yon para i-insist kung ano yung gusto nila. And that's the most dangerous thing that will happen. Ano yon? Yung ibigay ng Diyos kung ano yung hinihingi nila. And that what takes place. Ano-ano po ang naging consequences naging bunga ng kanilang pagpili. Una, sabi po natin, the people's choice. The warning about their choice. Ngayon naman po, the consequences of their choice. Nagulat po ako . Nakakagulat po ito. You know why? Pagka po binasa nyo po, sa simpleng pagbasa, hindi nyo po mapapansin. Pero mapapansin nyo po, pag pinagtuunan nyo po ng pansin, especially those who attended biblical preaching training, meron pong paulit-ulit, iisang salita na binanggit po dyan 7 times. Actually, sa iba po, 6 times. Sige, babasahin po, mababasa nyo po yan from verses 11 to 17. Maliwanag pa sa sikat ng araw, makikita po ninyo yung paulit-ulit na salita na binanggit. Ano po yon? Verses 11 to 17. Paulit-ulit po yon. At yun po ang magiging bunga, yun po yung magiging epekto, yun po yung mangyayari because of their choice. Umpisahan po natin, verse 11. Tingnan niyo po sa verse 11, ano sabi? Ito ang sabi niya, ganito ang gagawin ang magiging hari ninyo. Ano daw po yon? Kukunin niya. You can read from verses 11 to 17. Kukunin niya. Alin? Verse 11. Kukunin niya ang inyong mga anak na lalaki. Para ano? Para magsilbi bilang mga sundalo ng kanyang kaharian. Ano pa yon? Verse
11 to 12 po yon. Verse 13, makikita po ninyo. Ano sabi sa verse 13? Kukunin niya, alin? Ang inyong mga anak na babae at gagawin niyang manggagawa ng pabango, mga tagaluto at tagagawa ng tinapay. Meaning, laborer. Verse 14, kukunin niya, alin? Ang inyong mga lupain. Tingnan niyo pa, verse 15, kukunin niya ang inyong mga ani. Verse 16, kukunin niya ang inyong mga asno at mga bakahan, cattle. And in verse 17, dalawang bagay po yan. Sabi niya, kukunin niya ang inyong mga tupa at mga hayop. Pero ang malala po sa verse 17, kayo mismo ay kukuhanin niya at gagawing kanyang alipin. Why? Because of your choice. Yan ang pinili nyo eh. Yan ang ginusto nyo. Sasabihin ng iba, pastor, hindi naman si BBM binoto ko eh. Pero in effect, siya nanalo. Ano gagawin natin? People's choice. Bakit? Sa halip manalangin tayo, di ba? Hindi ko na po iisa-isahin. Pero alam po natin. Lalo ngayon, nakalulungkot na po ako po personally. Hindi naman sa gusto kong may maapektuhan ng bagyo, pero yun po talaga ang mangyayari. Isipin nyo, signal number 4, gaano kalakas po yung bagyo na yan. Na sana may pwedeng nangyari eh. Di ba? Can you imagine, di ba? I'm not against anybody or any person, pero isipin nyo, di ba sa Pilipinas, si Robin, number 1 senator. How come? Huwag mo nating i-blame sa iba. Tayo po talaga may malaking role. So sana po, no, maging aral po sa atin ito. Sa huli, tingnan po natin. In conclusion, uulitin po natin, do not insist on what you want in exchange of what God wants. Pastor, ano po ba ang... Actually, with all due respect, sasabihin natin, Pastor, pagka tiningnan naman natin yung Bible, parang wala namang magiging qualified. No. Alam nyo, yung mga ganong statement is a conditioning of the mind. Why? The same thing lang yan pagka sinabi ng Lord, be holy, for I am holy. Sasabihin ng marami sa inyo, sasabihin ng marami sa atin, hindi naman natin kaya, yes, hindi natin magagawa sa ating sarili, pero sa biyaya ng Diyos, dahil sinabi niya yan, pwedeng mangyari. Pero ipipilit natin, hindi natin kaya. Bakit? Tinitingnan natin talaga yung sarili nating kapasidad. Hindi natin nakikita yung ginawa ni Kristo para labanan ng kasalanan. Para pagtagumpayan ng kasalanan. Bakit? Ikinondisyon na po ang utak natin na magbigay po tayo talaga ng leeway. Na kung sakaling bumagsak tayo, ibig sabihin, selfish pa rin. The same screw. Hindi po talaga yung korupsyon ang inaddress ng mga Israelita. Kundi yung kagustuhan nila. Sinamantala lang nila yung pagkakataon na kumbaga ito na yung tiyempo para masunod at mangyari kung ano yung gusto namin. Naging root lang yung korupsyon. Pero makikita po natin sa lente ng salita ng Diyos na nagsasabi, they insist on what they want in exchange of what God wants.
Sinabi ng huwag kang pakipamatok sa di mananampalataya. Ipinagpipilitan pa rin natin. Sinabi ng mabuhay tayo sa kabanalan. Pastor, walang makagagawa niyan. Yan ang mga, anong tawag sa ganun? Mga katwiran na hindi talaga gustong manindigan sa kanyang pananampalataya. Hindi po ako may sabi niyan. Paulit-ulit po yung ilustrasyon na tumatak po talaga sa akin na nagsasabi. Pwede po pala talaga, be holy for I am holy. You know why? Hindi naman yan iuutos ng Diyos nang alam niyang hindi natin kayang gawin. Madalas lang, katulad ko po, katulad ni Elias, ang tingin natin sarili lang. Hindi isa po yan sa realizations sa aking pag-alis. Nakita ni Elias na ako na lang po ang nabubuhay. Hindi. There are still 7,000 out there. Masyadong maliit lang yung pagtingin natin. Nakafocus lang tayo sa ating sarili. And what happened? Tingnan niyo po, sabi, kukunin niya ang inyong mga anak. Kukunin niya ang inyong mga anak na babae. Kukunin niya. Lahat yan. Bakit? You are keep on insisting. Pagdating po sa verse 18, as we conclude, tingnan niyo po chapter 8, verse 18, tingnan niyo po sabi. Ito po nakakatakot. Pagdating ng araw na iyan, irireklamo ninyo kay Yahweh ang inyong hari na kayo mismo ang pumili. Ngunit, hindi kayo pakikinggan ni Yahweh. Kaya nga po yun ang mapanganib mga kapatid. Ibigay ng Diyos kung ano yung gusto mo. Kapalit sa kung ano yung gusto niya. Oh, ito na po. Grabe po Dapat maging reminder po ito sa atin. Kasi by popularity po kasi tayo By utang na loob. Di ba? Oh. Ba't naman hindi mo iboboto kung dideliveran ka ng isang bag, 100 bag na simento? Dadalang ka ng, di ba, isang sakong bigas. O, di ba? Ba't naman di mo iboboto? So, yun ang mga yun ang mga madalas. Parang natin, di ba? Sistema. Na ang malungkot, sasabihin natin, hindi naman natin pinapayagan. So, nakakalungkot na isipin. Bakit? Ito po rin ang larawan ng ating Panginoong Hesukristo. Nang si Pilato, nang si Pilato ay magpasyang palayain si Jesus. Pero sino isinigaw ng mga tao? Hello? Sino isinigaw ng mga tao? Give us Barabbas. And how about this man? Sabi ni Pilato, di ba? Crucify him. Crucify him. In exchange of what they want, di ba? They insist. They insist on it. Mga kapatid, anong ipinagpipilitan mo na maliwanag pa sa sikat ng araw na sinasabi ng Bible, pero ipinagpipilitan mo pa rin? Marami po yan. Pagising mo pa lang sa umaga, Pastor, busy kasi yung umaga ko, talaga namang wala na akong ibang di ba? Yung devotion naman po pwede, sige, so be it, pwede naman sa gabi. Ang problema, pagdating pa rin sa gabi, Pastor, pagod na ako, puyat na ako, tapos, di ba? Okay lang yan. Sige, go ahead. But be reminded, the most dangerous thing, one of the most dangerous thing, is ibigay ng Diyos kung ano yung gusto mo, kapalit sa kung ano yung gusto niya. Ito lang yan Wala pong iniwan yan sa impyerno. Walang iniwan yan sa impyerno. Bakit? Alam nyo ba
na ang impyerno is a place of choice. Sabihin nyo nga, hell is a place of choice. Go. The moment that you reject Jesus, you choose hell. At ano sabi nung iba, Pastor, bata pa ako. Saka na ako maglilingkod kay Lord. Di ba? Nung nagkatrabaho Pastor, busy pa ako sa karir, nag-i-establish pa ako ng karir. Di ba? At nagkapamilya. Pastor, nagkukuhan pa yung aking mga anak eh. Ito malungkot pagdating niya, Pastor, matanda na ako eh. Again, one of the most dangerous thing is ibigay ng Diyos kung ano yung gusto mo. Kapalit. So kung ano yung gusto niya. Pwede po ba tumayo tayo lahat saglit? Hindi po tayo exempted sa kung ano ang nangyayari sa ating bansa. Matinding korupsyon. Pero sa kabila nun, mga kapatid, matinding paghihirap ang nararanasan ng ating mga kababayan. Hinahanap po ba natin ang mukha ng Diyos? Hinahanap po ba natin ang kalooban ng Diyos? Hinahanap po ba natin ang paraan ng Diyos? Sa ganitong mga pangyayari at karanasan. Lalo po ngayon, isipin nyo, signal number 4. Nag-uumpisa na po sa ibang bahagi ng ating bansa. And hanggang mamayang gabi po, alam po natin, mananalasa ang bagyo. Wawasak po ito ng maraming mga bagay. Pero ang tanong, sa ganitong mga pangyayari, hinahanap po ba natin talaga ang kalooban ng Diyos? That's why tama at totoo po yung song natin kanina. Di ba? Loobin mong ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Totoong-totoo po yun dapat na maging heart cry po natin, maging sa umagang ito. Sa halip na ipilit po natin kung ano yung gusto natin, kapalit sa kung ano yung gusto ng Diyos. Sana po, sa umagang ito, katulad po ng inawit natin kanina, yun po yung maging prayer and desire ng heart po natin. Ang buhay ko'y gawin mong banal mong tahanan. Ama, ngayong umaga, as we stand before you, wala po kaming maitatago, wala po kaming maililihim sa iyo. Hayag sa iyo, kilala mo po ang bawat isa sa amin. Kitang-kita mo po maging ang pinakamaliliit na detalye ng buhay po namin. Ang totoo, maging ang bilang ng aming buhok, alam mo. Tulungan mo po kaming pare-pareho. Magising sa katotohanan ng babala ng iyong mga salita. Huwag po naming ipagpilitan yung gusto namin kapalit sa kung ano yung gusto mo. Kundi, maging katulad po kami ng aming Panginoong Jesus, totally submissive po sa iyo at sa iyong kalooban. Nang siya po ay nanalangin sa Garden of Gethsemane na nagsasabi, kung maaari, ilagpas sa kanya ang saro ng paghihirap. Gayon man, hindi yung kalooban niya, kundi yung kalooban mo. Payagan mo po kaming pare-pareho na magkakasama ngayong umaga. Isa po ito sa kagandahan na wala po kaming online ngayong umaga. Kami po talaga ang kinakausap mo. Tulungan mo po kami. Huwag ipagpilitan kung ano yung gusto namin, kapalit sa kung ano yung gusto mo. Tulungan mo po kaming pare-pareho, maging maingat, maging matalino, sa mga pagpili, sa mga pagpapasya na aming gagawin. Katulad po ng sinabi ni Pablo sa mga taga-Korinto. Tulungan mo pong maging sa pagpili po namin. Sinabi po ni Pablo sa mga taga-Korinto, whether you eat or drink,
do it all for the glory of God. Tulungan mo po kami na sa pagpili namin, alam po namin, yun yung magbibigay karangalan. Yun po yung magbibigay kalwalhatian sa iyo. Sama-sama rin po kami ngayong umaga, dudulog sa iyong dulang. Nais po namin sa iyo po italaga ang mga elemento, pero higit sa lahat ang aming mga buhay. Linisin, patawarin, palayain mo po ang bawat isa sa amin. Sa lahat po ng anyo at uri ng karumihan, kasalanan, na nakikita mo pa rin sa buhay po namin. At payagan mo po paging dapatin kaming pare-pareho sa aming pagsasalo-salo ngayong umaga. Nais po naming italaga sa iyo ang mga elemento, simpleng tinapay, ngunit sa pagkakataong ito'y kumakatawan sa katawan ng aming Panginoong Hesus. Itinatalaga din po namin sa iyo ang inumin, simpleng inumin, ngunit sa pagkakataong ito'y kumakatawan sa dugo ng aming Panginoong Hesukristo, na siyang naging pantubos at pangbayad ng aming mga kasalanan. Banalin mo po ito sa buhay ng bawat isa at patuloy mong papanariwain at magbigay katiyakan sa bawat isa ng katotohanan ng iyong dakilang pag-ibig sa bawat isa sa amin. Magbigay daan po ito upang paniwalaan naming pare-pareho. Kaya po namin sa ilalim ng iyong biyaya, gabay, pangangasiwa ng banal na Espiritu, mabuhay sa kabanalan. Luwalhatiin mo po ang iyong pangalan maging sa pagsamba po namin, sa magitan po ng pagsasalo-salo ng mga elemento bilang pag-aalaala sa naging hirap at sakit ng aming Panginoong Hesukristo. Sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Tinatawagan ko po dito sa harapan lahat po ng mga katuwang para po sa gagawin natin pag-aalaala.
Tayo po tayo lahat. Muli po, Ama, ipinapahayag po namin ang aming sama-samang pagtanaw ng utang na loob sa iyo. Sa muli po ay pagkakataon at pribilehiyo na kami po ay sama-samang sumamba sa iyo. Sa pag-aalaala na naging hirap at sakit ng aming Panginoon, na kami naman po talaga ang nakinabang. Pagpalain at banalin mo ang sandaling ito. Sapagkat ito ang aral na tinanggap ko mula sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo nung gabing siya ipagkanulo. Ang Panginoong Yesus ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpira-pira sa iyon at sinabi, ito ang aking katawan na inihandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-aalaala sa akin. Mga kapatid, buong puso may pagpapasalamat. Sama-sama po nating tanggapin ang tinapay na simbolo ng katawan ng ating Panginoon. Matapos maghapunan, dumampot din siya ng saro at sinabi, ang sarong ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin niyo ito, gawin ninyo ito bilang pag-aalaala sa akin. Mga kapatid, may paggalang, buong puso at may pagpapasalamat. Sama-sama po nating tanggapin ang inumin na simbolo ng dugo ng ating Panginoon. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa sarong ito, ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. Muli po, Ama, salamat po. Patuloy naming ipinapahayag, ipinagpapasalamat ang pagsasalo-salong ito. Tulungan mo pong akayin kaming pare-pareho. Magkaroon po kami ng pagpapasya at pagsisikap sa ilalim ng iyong biyaya. Isulong ang iyong kaharian. Ganapin ang iyong kalooban. Yamang naranasan po namin, ibahagi po namin ito. Ang dakilang pag-ibig at pagliligtas mo hanggang sa muling pagbabalik ng aming Panginoong Hesukristo. Amen at amen. Okay na.
sa iyong harapan, nagpapasakop sa iyong kalooban. Alam mo ang buhay ko, walang maitatago sa'yo. Baguhin mo ako, Diyos. Kailangan kita, Panginoon, ang Diyos na tunay na nagmamahal. Ako'y natagpuan, pinakita ang habag mong umaapaw sa buhay ko. Kailangan kita, Panginoon, ang Diyos na tunay na nagmamahal. Ako'y natagpuan, pinakita ang habag mong umaapaw sa buhay ko. Hawakan mo ako, Panginoon, huwag mo akong bibitiwan. Nagpapakumbaba sa iyong harapan, nagpapasako sa iyong kalooban. Alam mo ang buhay ko, walang maitatago sa'yo. Baguhin mo ako, Diyos. Kailangan kita, Panginoon, ang Diyos na tunay na nagmamahal. Ako'y natagpuan, pinakita ang habag mong umaapaw sa buhay ko. Kailangan kita, Panginoon, ang Diyos na tunay na nagmamahal. Ako'y natagpuan, pinakita ang habag mong umaapaw sa buhay ko. Kailangan kita, Panginoon, ang Diyos na tunay na nagmamahal. Ako'y natagpuan, pinakita ang habag mong umaapaw sa buhay ko.
Maraming salamat po sa mabiyayang mensahe ng Panginoon. Ah, ayun, yung people's choice, di ba? Yung lesson. Gusto ko lang ma-share yung heaven is the spirit of is not a spirit of choices, but heaven is not the spirit of chances, but it is the spirit of choices. Yan. Um, relax muna. Yan. Ito po sa Kawikaan, offering prayer po. Sa Kawikaan 3, 9, and 10, sinabi, si Yahweh ay handugan ng mga biyayang na ating kayamanan at pag... Ano ba yung aking? Sorry. Teka lang. Hindi ko kasi makita. Wait lang po. Ay, hindi ko makita. Ayun. Si Yahweh ay handugan, bahagi ng iyong kayamanan. Ang pinaka-the best mong yaman ay ibigay sa Kanya. Ayun. Pag nagkaloob tayo sa Panginoon, kailangan po tao sa ating puso. Ito po ang verse ng Kawikaan, chapter 3, verse 9 and 10. Ayun. Tayo po ay tumayo at manalangin. Panginoon, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, nandito po kami, nagpapasalamat, pinupuri ka namin, pinasasalamatan sa umagang ito. Maraming salamat, Panginoon, sa mga biyayang ipinagkaloob mo sa amin. Kami, Panginoon, ay taos-pusong magbibigay, Panginoon, magbalik ng pasasalamat sa iyo. Pagpalain mo nawa, Panginoon, ang bawat isa, gabayan, Panginoon, at ingatan, Panginoon. Ang aming, Panginoon, buhay, i-bless mo po, Panginoon, iyong mga anak, gabayan mo po, Panginoon, at ingatan sa aming buhay. Kami, Panginoon, ay nagpapasalamat, nagpupuri. Dalangin namin, Panginoon, na Ikaw, Panginoon, ang gagabay sa amin. Magpapasalamat po kami. So, sunod, mananampalataya at makinig, Panginoon, sa iyong mga salita. Maraming salamat, Panginoon. Alam namin, Panginoon, ang mga bagay na iniisip namin, Panginoon, ay imposible, Panginoon. Sa panahong ito, Panginoon, napakahirap, Panginoon, ng sitwasyon ng aming bansa, Panginoon. Kaya, Lord, dalangin namin, Panginoon. Ikaw, Panginoon, ang gagabay at mag-ingat, Panginoon, sa aming mga kapatid sa iba't ibang dako ng Pilipinas. Patuloy mo po, Panginoon, gabayan. Alam namin, Panginoon, na walang imposible sa iyo, Panginoon. Ang aming kaisipan, Panginoon, ay imposible, Panginoon, na mangyari, Panginoon, mga bagay, Panginoon. Pero, Lord, all things are possible para sa iyo, Panginoon. Maraming salamat po. Ito po ang aming samot dalangin sa tanging pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen.
Tayo po tayong lahat mga kapatid at tayo po'y sama-samang dumulog sa ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Tayo po'y manalangin. Patuloy ka po naming pinapasalamatan aming Diyos sa umaga pong ito. Amin pong kinikilala na ikaw ang aming Ama na nagmamahal sa amin. We thank you, Lord, sa buong isang linggo na kami po'y ginabayan mo, kami po'y iningatan mo, kami po, Panginoon, ay pinagaling maging sa mga iba't ibang karamdaman, i-provide ang lahat ng aming pangangailangan, binigyan ng karunungan sa iba't iba pong mga pagpapasya, binigyan ng pabor sa mga tao na nakapaligid sa amin at sa napakarami pa pong biyaya at pagpapala na aming natanggap mula sa iyong kagandahang loob. Ang lahat po ng ito ay amin pong ipinagpapasalamat sa iyo, Panginoon. Pinagpapasalamat po namin ang mga bagay na ipinagkatiwala mo po sa amin, na amin pong nagagamit, Panginoon, una po para sa paglilingkod po sa iyo at para din po sa kapakanan ng aming pong kapwa. Panginoon, purihin po ang iyong banal na pangalan. Salamat po sa iyo pong pagmamahal, sa iyong kabutihan na walang maliw na aming pong patuloy na nararanasan sa bawat araw po ng aming buhay. We thank you, Lord. Salamat po sa iyo, Panginoon. Sa oras din po na to, sinasamahan din po namin sa patuloy na pagpapasalamat ang aming mga kapatid na nagsipagdaos po ng kaarawan ng kanilang mga buhay. Salamat sa panibagong taon. Ikaw po ang may kakayanan na bumawi, ikaw po ang may kakayanan na magkaloob, at patuloy po na amin pong pinagpapasalamat sapagkat niloloob mo pa po na patuloy po silang bigyan ng panibagong buhay at amin po silang idinadalangin na sa panibagong taon na iyo pong ipagkakaloob at marami pang taon, loobin mo po ng kasaganaan mo, ang kapayapaan, Panginoon, ang kagalakan, ang mga bagay na hindi po kayang bilhin ng salapi, ang patuloy po nilang maranasan. At hayaan mo po, Panginoon, na patuloy ka po nilang paglingkuran sa kanilang mga buhay dahilan sa pagkakaloob mo po sa kanila, Panginoon, ng buhay sa bawat araw. Gayon din po, Panginoon, kami din po ay nagpapasalamat sa mga kapatid din po namin na nagsipagdaos din po ng anibersaryong kanilang kasal. Salamat, Panginoon, sa pagtataguyod mo sa kanila sa nakaraang taon. At kami din po ay nananampalataya na patuloy mo po silang sasamahan, gagabayan, pagtatagumpayin sa panibagong taon ng pagsasama na iyong ipagkakaloob sa kanila. Sa oras din po na to, kami po'y sama-samang dumadalangin, Panginoon, para sa iba't iba po namin mga kahilingan sa panalangin, sa anumang pong sitwasyon na amin pong kinalalagyan ngayon at ang aking pong mga kapatid na narito, kung meron man po silang mga suliranin, pangangailangan, karamdaman. Lord, ang lahat po ng ito ay amin pong ipinagkakatiwala sa iyo pong makapangyarihang kamay at ang aming panalangin, Panginoon, katagpuin mo po ang lahat ng kanila pong mga kalagayan at sitwasyon. Ipagkaloob ang kagalingan na nagmumula po sa iyo. I-provide, Panginoon, ang mga iba't iba pong finances na kinakailangan po nila. Sa mga nangangailangan po ng hanap buhay, negosyo, Panginoon, ikaw po ang magbukas ng mga pintuan ng mga pagkakataon at patuloy mo po silang pagpalain, aming Ama. Sa oras din po na ito, patuloy po kaming lumalapit para sa kapakanan po ng aming bansa. Katulad po ng nabalita, Panginoon, ngayon na sa kasalukuyan, ang ilan pong mga lugar sa aming bansa ay nakakaranas na po ng matinding epekto po ng bagyo. Lord, alam po namin na ikaw ang may kontrol ng lahat ng bagay. Ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Hindi po namin hinihiling o pwede naman po talaga namin hilingin na kung maari ay lusawin mo ang bagyo, pero katulad pa rin po ng amin pong napag-aralan ngayon, ang kalooban mo po ang mangyari. At hayaan mo po, Panginoon, na sa kabila ng bagyo, makita pa rin po namin ang iyong kapangyarihan. Makita pa rin po namin, Panginoon, kung ano ang kaya mong gawin. At i-accomplish mo po ang purpose mo, Panginoon, why you allowed ang mga bagay po na ito na maranasan ng aming bansa. Pero sa kabila po nito, patuloy po kami nagpapakumbaba po sa iyo na kung samantalang niloloob mo po na dumaan ang bagyo sa aming bansa, dalangin po namin, Panginoon, ang iyong pong patuloy na pag-iingat, ang iyong pa rin pong pagmamahal, Panginoon, ang iyong pong pagkalinga, aming Diyos, ang maranasan ng aming bansa at ng aming pong mga kababayan. Lord, pagpalain mo po ang bansang Pilipinas. Patuloy po, Panginoon, na pagharian mo po ang aming bansa. Ganun din po ang aming barangay. Patuloy din po kami nagdi-declare ng blessing sa aming barangay, sa aming kapitan,
at sa lahat po ng mga nanunungkulan sa amin pong barangay ng San Pedro. Hayaan mo po na ang paghahari mo po, ang kagalakan, kapayapaan, ang patuloy na mamayani sa aming pong barangay. Panginoon, muli po sa iyo po namin ipinagkakatiwala ang lahat ng bagay. Alam namin na ikaw ang aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, na makagagawa ng higit pa sa aming iniisip pati inaakala ayon sa iyong kalooban sa buhay ng bawat isa sa amin. Tanggapin mo po ang aming pagpupuri at pagpapasalamat sa tanging pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Opo, Ama, mula pa noon, ngayon at magpakailanman. Tanging sa iyo, para sa iyo, at sa iyo lamang po talaga ang lahat ng kalwalatian, karangalan, papuri at pagsamba. Ipinapahayag po namin ang aming sama-samang pagpapasalamat. Yung nga po, sa pagkakataon na sa kabila ng bagyo, binigyan mo pa rin po kami ng pagkakataong sama-samang sumamba sa iyo. Nakikiusap naman po kami sa aming pasamantalang pagtatapos, sa aming pasamantalang pag-iwahiwalay. Igawad mo po ang iyong basbas at pagpapala sa bawat isa. Natataglayin po namin, di lamang po sa aming pasamantalang pag-iwahiwalay, kundi maging sa maghapong ito at sa pagharap namin sa panibagong linggo. Sa pagtataas po ng kamay ng iyong anak. Mga kapatid, pagpalain pa kayo ng Panginoon at ingatan. Paliwanagin pa ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo at mahabag pa sa inyo. Ilinga pa ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo at bigyan pa kayo ng lalo pang kalakasan, kalusugan, kasaganaan, pagtatagumpay ngayon at sa harapin ng inyong buhay kasama ng inyong mga mahal sa buhay. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, tayo pong lahat ay sama-samang magsabi ng Amen at Amen. Ganda umaga po, pagpalain po kayo ng Panginoon. Pula po kayo saglit. Of course, in behalf po ng nominating committee, nagpapasalamat po kami sa mga nag-response. Ilang mga paalala lamang po, ngayon na lamang po yung huling submission ng lahat ng mga nominations. Yun pong mga hindi pa po nakakasulat, may chance pa po kayo. Pakitayo nga po lahat ng nominating committee. Ate Krishna, ayun po sila sa likod. Yan, si Ate Ada. Yan po, si Ma'am Sara, tsaka po si Ate Nelly. Okay na po, thank you. Hingi po kasi sa kanila ng form, pero ngayon po, hindi na po pwedeng iuwi. Tapos po, yung mga nag-uwi, bibigyan po namin kayo hanggang mamayang gabi na isubmit po ninyo, kung mahirapan po kayo kay Ate Nelly, kahit po dito, dalhin po ninyo yung mga nominations. So, yung mga hindi pa po nakakakuha ng nomination form, meron pa po sa mga member po ng nominating committee. Pero hindi na po pwedeng iuwi. Yung mga nag-uwi, nakalimutan nyo lang, pwede nyo pa pong ihabol hanggang mamayang gabi, 7 p.m. 7:01, di na po kami tatanggap. So, hanggang 7 p.m. po mamayang gabi, tatanggapin po namin yung inyong mga form. Yun lang po. Tapos, yun po, ipanalangin po natin yan, katulad ng ating pinag-aralan ngayong umaga. Hindi dahilan sa yun yung kumpare natin, kaibigan natin, ipag-pray po natin, who will take the lead for IRM Ministries Area F1, Local Church Council for the year 26 to 27 po yan. Pero December 2027, mula po January 2026 hanggang December 2027. Kaya po yung 2 years yung magiging
panunungkulan po nila. Sa form po, nakalagay naman na rin po doon yung guidelines. Sino yung dapat ninyong i-nominate, sino yung doon, ano yung mga tungkulin na dapat nilang gampanan. So, yun lamang po sa ilang mga pahayag pa po at mga pagbabalita. Ayan. Good morning po. Ganun pa rin po. Dalawang pananambahan po tayo next Sunday, alas 8 and 10:30 a.m. And paalala po sa lahat po ng mission team, wala daw pong uuwi dahil meron po kayong meeting right after service. Sa kids room po kayo magkita-kita. Ayan. Maraming salamat po. God bless po sa bawat isa. God bless po mga kapatid. Somebody